Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Magandang hapon po mga kababayan. Nandito na tayo sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Ako, naka-green kami pareho ni partner. Kulay ng araw ngayon at mali ang kulay ni MM. Magandang hapon sa iyo, partner Cory. Ani mo. Magandang hapon po. Magandang hapon, partner Ricky, partner Emmer, at sa lahat ng ating mga kababayan. Magandang malusog at masaya at magandang hapon po sa ating lahat. Partner Emmer. Mali ang Yes, kulay. Yun, oo nga, Instructions. good afternoon. Magandang hapon. Ever the generous Gingon. Ako, Ayun. Agila. Kayo naman, Green Archer kayo. Kaya, Yan, yun lang, yun lang. Oy bago natin Yes. basahin yung balita. Ayan, ano yan? Ano yan? Ito ang pinakamahalagang trophy para sa ating buhay ko. Congratulations! Congratulations! Philippine Coconut Authority, maraming salamat po. Ayan. Community Coconut Advocate. Wow! Itagulod natin ang bandila ng itong punong buhay ng Pilipinas, ang coconut tree. Okay. Sige, i-schedule natin yan, ha? Yung ating mga kaibigan dyan, kasamang Cory. Oo, si Schedule natin. bagong PCA head ay si Dr. Buted. At ayan, sana ipakita natin ang proyekto ng para sa taong bayan, ang proyekto ng PCA. Maraming At award. saka, maraming ang laki ng sector ng coconut industry sa Pilipinas. Oh, yes. At Kailangan magtanim muli. Oo. At saka 3 tayo million ang farmers, 15 million sa miyembro na kanilang pamilya, mga 15 million. Tsaka malaki ang Coco Fund, ha? Malaki ang Coco Fund, ha? At nais natin malaman kung kamusta naman ang paggamit ng malaking Coco Fund na yan. Hindi ba? Natin siya. Yes. So, And ayan, of course, isa sa mga byproduct niyan, siyempre, yung virgin coconut oil. Coconut oil na siyang nasa pinakakitna ng aking wellness advocacy. Kalagitnaan ng ating wellness advocacy. Okay. Bago natin basahin ang ating mga balita mula sa Department of Agrarian Reform, alam nyo ito, tuwing nagta-travel tayo, itong e-travel na gusto na i-institutionalize ng e-travel information system. Yan. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang paggamit ng e-travel information system para sa lahat ng papasok at palabas na international passenger side crew ay magiging efficient na travel procedure ng Pilipinas. Maganda. Sa ilalim ng Administrative Order 24 na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong August 27, ang first published local newspaper on Saturday, the e-travel system will serve as the government's one-stop electronic travel declaration system for all travelers and crew members. Yan. Ito ay maggagamitan ng efficiently conduct border control, health, surveillance, tourism statistics analysis at mga travel-related procedures. Yun. So ayusin na yan para monitor lahat ng mga magaganap. Yes, at malapit na pumasok ang San Miguel Group para September. Ayan na, bago na. Yes. Sa balita naman na mula sa Department of Agrarian Reform, of course, pinag-uusapan naman dito ngayon ang pinaka-latest na balita ay ang 30 albay farmers ay nakahanda na maging entrepreneur. Kita mo yan? Hindi lang magsasaka, entrepreneur pa. 30 yan mula sa Pulangi Albay ay patungo na sila na magiging negosyanteng magsasaka. Maganda yun, Emera.
Matapos mag-graduate sa Department of Agrarian Reform, DAR, Farm Business School o FBS. Ang tatlong ARBs na ito ay nakakompleto ng 25 sessions ng FBS training na nag-umpisa noong Mayo. At ang miyembro ng Gamot, Luya, gusto ni Cory ito, Gamot, Luya, Dalogo Farmers Association or Galuda Farmers Association. Ang FBS ay nakadisenyo upang baguhin ang mga magsasaka na maging entrepreneur sa pamagitan ng lalong pagaling ng kanilang skills at knowledge para masustain ang farm-based business. Ganda niyan, Emer, ha? Yeah. Maria Eugenia Altesa, ang Dar Albay Provincial Agrarian Reform Program Officer, kinomyendahan ang mga graduates sa kanilang pagtapos ng kurso. Natutuwa siya, ika nga ni Altesa, at ini-encourage niya na patuloy ang pag-cultivate ng kanilang passion for farming, take good care of your land, at strive for continuous improvement. Ang Department of Agrarian Reform, binanggit ni Altesa, ay palagi nandyan para suportahan ang mga challenges na hinaharap nila. Dinagdag pa ni Altesa na ang importansya ng FBS ay pagkaroon ng collaboration sa gitna ng DAR at ng LGUs at ng Agrarian Reform Beneficiaries. Ang programa ay mayroong pangunahing proyekto nila ay ang empowerment ng ARBs sa pag-enhance ng entrepreneurial skills at pagtulong sa successful business. Committed ang DAR sa suporta sa mga magsasaka, not only sa pag-produce ng kanilang crops, kung hindi para lumago ang kanilang negosyo. Tama yun, ha? Hindi lang yung farming expertise. Kailangan negosyante rin. Yes, agripreneur. Agripreneur. Ang FBS provides comprehensive training, entrepreneurship, farm business management, at naka-align sa goals ni Pangulong Bongbong Marcos at ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III para mapahusay pa ang livelihood ng mga magsasaka all over the country. Si Ginoong Bob Rason naman, presidente ng Galuda Farmers Association, ay nag-express ng kanyang happiness at gratitude sa programa dahil ito ay may transformative impact sa mga outlook ng farming. Sinabi din niya na nagpapasalamat sila sa DAR sa walang sawang pagsuporta at ito daw ay malaking business opportunity na ikabubuti ng maraming magsasaka. Ang Galuda Farmers Association ay officially registered sa SEC noong August 2024 para ilapit ang asosasyon sa magiging isang kooperatiba. Ang asosasyon ay nagpo-produce ng rice, coffee, muscovado sugar, kalamay, coco jam, and pili. Yun. Naku, ang sarap. Coco jam. Tsaka yung muscovado, di ba? Yes. Muscovado. Kasi saan natin makikita yung mga produkto nila kapag alam mo, isang tawag lang nila kay Secretary Estrella Text namin at i-anunsyo natin dito, Cory, kung saan makikita yung mga produkto niya. Ganda. Congratulations. Congratulations. Natin. Oo. Gulay. Mabuhay sa gulay. Bagong buhay sa gulay. Okay. Bago tayo mag-break, kasi magbabalik tayo at happy, healthy. May paanunsyo lang ang PAGCOR. Adik ka na ba sa sugal? Lagi ka bang nakakaramdam ng matinding udyok na magsugal? Laging gigil na makabawi sa pagkatalo? Naglalaan ka ba ng mas malaking oras at salapi para sa sugal kaysa sa pamilya? Nababaong ka na ba sa utang at nagbebenta ka na ng mga ari-arian dahil sa pagsusugal? Kung kailangan mo ng tulong o maging isang mahal mo sa buhay, may programa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR tulad ng Player Exclusion Program at iba pa.
Para sa dagdag na detalye at informasyon tungkol sa problema ng gambling, mag-log on sa www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR, game safely, game responsibly. Babalik po kami. Standby po mga kaibigan.